Hello everyone! Welcome sa ating first podcast and kasama ko nga pala yung first guest natin dito sa ating podcast. Ang mga dalawang sikat na influencer and content creator dito sa Pilipinas! So ayan, magpakilala na kayo. Sino mauna? Hi, I'm Marie Liza Paez, aka Momshi on the Go. And ako naman si Timothy De Mesa, aka Timothy Travels. So, ayun na nga, ako si Miss AP or Miss AP.Creates. Dito pag-uusapan natin kung ano ba, since nabanggit ko nga na talagang mga sikat na influencer and content creator yung mga kasama natin ngayon, pag-uusapan namin kung ano ba yung mga work nila kung hindi sila naging content creator and influencer. Pero syempre, bago yan, kilalanin na muna natin sila. So, ikaw na muna. Ikaw, sino kahit sa inyo? Anong gagawin? Magpakilala ka. Ano yung ginagawa mo? Before mag-content? No, Ngayon? oo. Saan ka nila makikita, mga ganon? So ngayon, makikita niyo ako sa Facebook, Timothy Travels, Instagram, tsaka sa TikTok. Yung mga Ang ginagawa ginagawa ko mo. ngayon, nagpo-food content ako, travel, medyo may lifestyle na din. Tapos, under na rin ako ng DOT Mhm. and social Wow. media manager ng mga pages. Ano yung DOT? Department of Tourism. Wow, tapos nagmamanage ka rin ng mga business? Pages nila for marketing. Wow, bongga guys, di ba kung may mga business kayo tapos kailangan nyo ng mga magmamanage sa business nyo, i-contact nyo si Timothy Travels. Yes, kaya ko pa. Yes! Go, go, go! Todo na to! So, ayan, si Marie naman. Hi, I'm Marie Liza. Makikita niyo ako sa Facebook ng Marie Liza Hernandez, sa page ng Momshi on the Go, sa Instagram ng I'm Marie Liza at Go with Momshi, at sa TikTok ng Go with Momshi at Momshi on the Go. Ano yung mga ginagawa mo? Lahat. Kaya Momshi on the Go, go ako sa lahat. Kuratsa pala to yan. Tapos? Food, moms, ayan, staycation. Kahit ano, lahat. Basta hatakin nyo lang ako. Gugo ako dyan. Basta payada. So, ayun. Sagot yung pamasahe ko. So, ayun guys. Oo, yun. Kaya kami, ayun. Hindi yung ginagawa ko guys. Nagko-content din ako, ganyan. Kahit ano naman, ginagawa ko para sa inyo. Charot. Hindi. Paano kayo nagsimula? Paano? At saka, anong taon? Ganon. Ako, dati kasi akong VA, social media manager talaga ako. And online May seller. mga background. May mga Online background. seller talaga ako, na ako yung naghahanap din ng mga creators before. And may mga PRM ako na nakakausap. Sabi ko, what? Kasi nagkaroon ng BIR. BIR. So, hindi ko na siya kaya. Hindi ko na kaya mag-earn ng BIR. Kaya ano na lang ako, content creator na lang ako. Tapos, inalis ko yung pagiging, online seller. Kasi, ang liit ng kinikita sa online seller, di ba? Maraming So, kakompetensya. Oo. Tapos ngayon, nag-focus na lang ako as a content creator. Nag-start ako sa prestige products. Then, nung nag-boom, gulat ako, unti-unti na silang pupunta sa akin. Nagkaroon ka na ng million views. Oo. Bongga, congrats. Alam niyo yung pinaka-excite ng million views ko, yung sa kilay ko. Kasi nagkaroon ako ng collab ng kilay. Tapos ginawa nila akong bakekang. Yun talagang mabuti ng 5 million views din. Wow! Grabe yung bash. 5 million! Wow, grabe. Bongga. So, ayun, anong taon na nagsimula? 2023? Ang tagal na, grabe. Tapos, na-build mo lang talaga siya, no? Sarili mo. Pero nung online seller, since 2016. So, talagang may background ka na sa sales. Kaya pala lakas nitong humatak, guys. Alam niyo na. Before. Hanggang ngayon, kasi nagko-content ka, di ba? Tapos, ayun, wala lang, tuloy-tuloy lang talaga tayo, no? Yes. So, ayun. Ikaw naman, anong mo? Ganap mo? Siguro before ako nag-content or gumagawa ng content before, parang Ano ka? yes, bukod sa BPO, nag-work din kasi ako sa retail. So, mas ako sa tao. Parang yung may mga social sales. battery ko is medyo mataas pa ng mga time na yon. Mm-mm. Tapos, meron ako ditong friend na travel vlogger. Mm-mm. So,
parang behind the scene lang talaga ako. Ako yung taga-kain, Mm. kasama niya sa mga travel niya. Then, one time sabi niya, ba't hindi ka mag-vlog? Kasi ang daldal ko talaga noon. Parang yung mga owner, yung mga supervisor talagang, Oo, kasi nga pag may sales background talaga, maboka talaga. parang dumating pa sa point na parang nagsasuggest ako ganito yung gawin nila, ganun. Ako yung kasi medyo mahihain yung friend ko. Tapos, nag-start yon before pandemic. So, talagang yung mga pictures pa lang siya. Pictures, parang pagandahan ng mga captions. Then, the rest are history. Wow. Ano yung, tanong ko lang, ano yung pinaka-big brand na naka-work niyo na? Ikaw muna. Super dami. Pero siguro, ang pinaka-big brand or pinaka-malaki is Department of Tourism. Wow. National level na yun, guys. Grabe, Tapos, nakaka-proud. you're not just traveling, you are promoting. Yung the mga locals. dito sa Pilipinas. Diba? Alam mo yun. Since Timothy travel ka, ano yung pinaka-malayo na puntahan mo dito sa Pilipinas? At pinaka-memorable na pinaka-maganda para sa'yo? Siguro ang pinakamalayo is Cebu. What? Nakapunta ka na ng Cebu? Oo, Cebu. Wow. Tapos, pinaka-memorable, siguro yung Boracay. Sana all. And Gusto ko rin and yun. also yung recent ko si Quezon. Kasi super, Ay, oo, super nakita ko nice. yun. Ang ganda nun. Ang dami kasi mga Ang story. ganda dami nun. kasing- Ipapakita ko dito guys yung mga pinupuntahan niya. Grabe, di ba? Mainggit. That's the life. Alam niyo yun? Ito yung mga pangarap ng mga tao na maging trabaho nila. Yes. Sa totoo lang hindi siya ganun kadali, pero sobrang saya niya. Di ba? Unlike yung nai-stuck ka sa trabaho. Nasa trabaho na ma-stuck ka ng 8 hours, tapos magkano yung sinasahod mo, pagod ka pa sa biyahe. 'Di ba? Pero syempre hindi natin downgrade 'yon since ganoon naman talaga. Lahat ako din naging empleyado din ako dati. So may background din ako sa sales, ganoon. So ayun, ikaw, ano yung pinakamalaking brand mo na naka-work na? Hindi ko alam. Sorry. Marami na. Madami din kasi talaga. Tapos, syempre, hindi ko siya masabi. And, start na nagkaroon din ako ng mga staycation din. Parang for me, dahil kay Tim. Ayan guys, tignan nyo yung mga socials namin. Yan, may kita nyo lahat kung ano yung mga ganap namin dyan. Yes. Tapos, shout out sa mga business na nanonood or makakanood nito. Yun, sana i-consider nyo kami. So, ayun. Magtutour ka kasi. Ay, lang. So, ayun, speaking of trabaho, ito talaga ang ang podcast natin ngayon is about sa kung ano yung mga trabaho nyo kung sakaling hindi kayo naging content creator. Ikaw muna. Ako kasi, since kasi nung nagmaga ako nagkaanong 2016 online seller na ako, hindi ko nakikita yung sarili ko as empleyado. Nagtry ako mag-work. Pero, ang nakikita ko kasi talaga sa sarili ko magbenta talaga ng magbabenta sa sarili ko lang. Parang self-employed lang talaga, dahil. Nakaka-relate ako sa'yo. Ayan, ikaw naman, team. Siguro kasi before nag-work ako sa retail, sa SM, tapos parang super laki ng experience ko sa BPO. So, I think 10 years, 9 years, ganun. Grabe. So, siguro kung hindi ako nag-content, nasa part na ako ng mga engagement. Kasi, Baka manager ka na if ever. hindi, ayoko. Parang ang gusto ko yung parang engagement siya, parang ikaw yung nagbibigay ng light, ikaw yung nagbibigay ng enjoyment sa mga empleyado. Kasi 9 years, alam mo na yung mga ups and downs sa sa work. Alam mo na ka-stressful. So, siguro nasa engagement na ako ng part ng BPO kung hindi ako umalis. Ayun, ako siguro kung hindi ako nagko-content, baka sumasayo ako sa bar. Hindi, joke lang. Ganun din, sales. Parehas tayo. Ako kasi sobrang sabog yung idea ko. Sobrang dami kong ginagawa. Nagbi-business ako. Ang dami ko talagang ginagawa. Tapos naisip ko, kailangan ko mag-focus sa isa lang. Kasi dati may mga parang 7 business ako. Iba-iba, may bag, may ukay. Ganun ako kabaliw. Tapos one time, sabi ko mag-focus ako sa ginagawa ko. Tapos eto na. Nag-content creation ako. Tapos nag-boom na mas. Doon ko rin sila nakilala. So ayun, kayo may mga mapapayo ba kayo sa mga tao just in case na gusto rin nilang pumasok sa pagiging content creator? Ako may mapapayo kasi mostly madami ng baguhan talaga. Tapos patuloy na lumalaki din ang content creators as in patient, tapos consistent talaga is the key. Kasi hindi naman agad-agad na pag pumasok ka or nag-start ka, ayan na agad, boom ka na agad. Hindi tayo pare-pareho ng trabaho or ng journey kung kaka-start mo lang kasi meron 'di ba kaka-start lang pero ang galing 100 followers pero yung
boom agad sila, Oo. di ba? Ako nga ano tawag doon, parang ang tagal-tagal ko na tapos hanggang ngayon parang di pa rin ako sikat. Oo. Kaya naman guys, baka naman. Charot. Pero yung iba, di ba, mostly parang nakakita lang ng singit. ng ano, depende din Ayun, kasi nagpapakita talaga. ng mga cleavage. Oo, depende din talaga. Pero sana wag tayo umabot sa point na ibibigay niyo yung kaluluwa niyo. Pero may kumakain ng diba? taing, talagang para sumikat. Oo, wag tayong gagawa ng parang ikakasakit din natin. Wag ganun. Mm-mm. Bale, step by step lang. Hakbang-hakbang lang hanggang sa sabay-sabay tayong aangat. May kumakain Tulungan din lang ng katon. talaga. May kumakain. Oo nga, nakakaloka. Tulungan Tsaka lang talaga, bubog. guys. So, ayan, ikaw naman. Siguro add up ko lang yan sa mga sinabi ni Marilaisa. Akin kasi para siyang passion talaga. Parang Passion. ito yung parang yung ginagawa ko ngayon, siya yung mismo naghanap ng way para mapunta siya sa akin. Alam mo yun? Kasi si BPO kasi yung kinikita ko dun is medyo okay na, Oo, di okay ba? naman, oo. So marami rin BPO. ako nilet go, marami rin ako sinacrifice. Kailangan buo yung loob mo. Tapos yung sinabi nga niya, wag kang magpo-focus ka sa sarili mo, wag kang magpo-focus sa mga improvement or sa mga growth ng iba kasi iba kayo ng journey, iba rin kayo ng niche. So dapat buo yung loob mo tapos wag mong i-take personal yung mga bagay-bagay. So baka hindi ka nakuha sa ganitong brand, baka may mas better May brand sa'yo. nadi-discourage kasi kapag hindi nakuha, parang titigil na ako, magtatrabaho na lang ulit, ganun. Kaya tama yung sinabi niya, kailangan talaga ng passion. Yes. So ayun, ako naman ma-advise ko, siguro kailangan buo lang yung loob mo. Tapos tama yung sinabi niya, kailangan handa ka, tapos malakas loob mo. Kasi kung hindi, kasi sa totoo lang dito sa work namin, matagal talaga magbayad yung mga brand. Di ba? Lalo ng mga big brand, di ba? Yes. Pero yun nga, kailangan meron ka pang ibang racket katulad yan, may mga humahawak ng mga social medias, ganyan. Tapos ako rin, nagbi-business. So, ayun. Pero magandang opportunity sa lahat to. Lalo na ngayon kasi 2026 na. Uso na rin yung mga affiliates sa TikTok, True. sa Shopee. Lazada. So, ayun. Kayo may mga i-add pa ba kayo? Mga gusto pa ba kayong sabihin? Yun, sabihin nyo. Ako wag, for me lang, hindi naman sa, yung iba kasi parang nakikita kasi nila sa mga content creator, lalo na sa affiliates na nagpapakita ng kinikita nila. Ay, tas may mga guys, i-add ko lang din yung marami nagpapadala sa amin. Natin to, i-open natin to. Kasi, akala nila marami kami pera. Akala nila gastos kami na gastos, ganun. Pero hindi. Yes. Sige. Ayun nga, as a content creator and affiliates, hindi din siya magic na pag nakita niyang may nagpadala sa amin or sa iba, huwag niyong sabihin na, ba't hindi kami agad nakukuha? Bakit kami ganyan? Baguhan lang kami, naggaganto naman ako, nag-a-add sample naman ako. Nasa din yan quality din ng videos or yung ginagawa mo talaga, as in, nakikita kasi yan ng mga owners. Kaya dapat, passion, talagang kung nag-i-start ka pa lang tapos wala kang may pakita, kung anong meron ka dyan sa bahay mo, start mo ng videohan yan. Kahit anong gamit mo na skincare, sunscreen, or kung kahit na anong gamit mo dyan na meron sa Yellow Basket or sa Shopee, sa Black Off, ayun, dun kayong mag-start at huwag kayong mag-isip agad na, ay hindi ako nakaka-request ng sample, ayoko na. Don't give up. Yun lang. Yes, exactly. Ang ganda ng sinabi. Ikaw, baka may add ka pa. Siguro naman sa paggagawa ng content, always find a way to improve yourself. Hindi yung improve na gagayahin mo yung iba. Improve mo yung genuine tsaka yung authenticity mo. Parang ganito yung flow mo, ganito, ganon. Tapos after yun, pag naalagaan mo rin naman yung client, gaya sa akin, parang yung mga SMM projects ko, yung mga hawak ko ngayon, mga binalag ko lang din sila dati. Tapos yung mga, Galing. ganon, alagaan nyo lang yung client. Kumbaga tas quality. nag-build ka ng connection with your clients, parang ganun. And lastly, medyo guilty ako dito. Huwag ka masyado kukuha ng project kung marami ka ng project sa plate mo. So, ganun. Kasi parang, Ganun. tsaka minsan at saka So, yun lang. nakaka-burnout din kasi minsan talaga, di ba? Tapos lalo na pag nanay ka pa tayo, nanay, di ba? So, Huwag kayong ma-overwhelm sa mga pre-products, sa mga kung anik-anik na yan. Huwag kayong Basta, basta sali ng sali kung hindi nyo naman kaya. parang hindi kayo ma-post. Ayun. Hindi nyo kayang, yung gawin. Oo. so pag mag-enter ka ng campaign, make sure na makakapag-commit ka. Tapos, mo rin, i-waitings mo rin, ano ba yung mga pendings ko? Ano pa ba yung ginagawa ko? Yan lang. So, ayun lang naman guys. Sana marami kayong natutunan sa amin, no? Wait lang. Sana, yun.
Sana marami kayong natutunan sa amin, guys. Tapos, i-add lang natin kung nasan tayo ngayon. So, nandito kami ngayon sa Pine Suits, Tagaytay. And, Under ng Cozy Lux by TDM Babies. Team Digital Marketing. so guys, sobrang ganda ng weather dito. Ayan, ipa-flash ko dyan sa screen. Napakaganda ng kanilang pool, amenities. Yung Cozy Lux mismo, ayan, nilalagay namin dyan yung kanilang yung itsura ng room, napakaganda, napaka-cozy, ang ganda ng CR, grabe talaga. Tapos, ang lamig ng weather dito sa Tagaytay. Kaya naman guys, kung naghahanap kayo ng staycation, na talagang gusto nyong mag-unwind and kasama yung mga loved ones, pumunta na kayo dito or mag-book na kayo ng schedule with Cozy Lux Tagaytay. Ayun, Cozy Lux Pine Suites Tagaytay. So, ayun lang. Thank you for watching, guys, and I hope you enjoyed this podcast. And magkakaroon pa tayo ng mga ibang podcast next time. And just comment down below kung anong klaseng topic naman yung mga gusto nyong marinig, or kung may mga ka-content creator ko dyan, or kahit sinong tao na gustong mag-join sa podcast natin. Tara, usap tayo. Hanggang dito na lang. Bye! Just comment down below. Bye! Don't forget to like, share, and follow for more broadcasts. Sorry naman.